Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Lalong binilisan ni Freya ang pagpapatakbo ng kotse. Alam niyang anumang oras ay hahabulin siya ng mga tauhan ng daddy niya. Hindi niya alam kung saan siya tutungo. Basta kailangan niya makalayo ng Bicol. Sinipat niyang mabuti ang rearview mirror. Ganoon din ang side mirrors. Nakahinga siya ng maluwag. Wala pa namang sumusunod sa kanya. Sinipat niya ang kanyang wristwatch. Mag-aalas 2 na ng madaling araw. Naalala niya ang kuya niya. "This is for you, bro," sambit niya sa sarili. Alam kong mali itong ginagawa ko. But somehow, I know that this is what I want. This is what we both want. Hindi mawala sa isip niya ang nangyari ng hapong iyon. Kagagaling lang niya na eskwelahan nang kausapin siya ng daddy niya. Katulad ng dati, alam niyang walang kahihinat ng maganda ang pag-uusapan nila. "Ano to, Freya?" tanong ng kanyang amang si Don Filimon sa galit na boses. "Dad, pagod ako. Harapin mo ko ng maayos." Wala nang pakialam sa anumang sasabihin nito. Tinalikuran niya ito at pumanhik siya sa kanyang kwarto. Mabababa na naman ang grades niya at alam niya iyon. Ang totoo, sinasadya talaga niya iyon. Mula nang mamatay ang kuya niya 3 years ago, wala nang ginawa ang daddy niya kundi ang pangunahan ang kanyang buhay. Ito ang nagdedesisyon sa mga lakad niya, pati sa kursong pipiliin niya. Pati personal niyang buhay ay pinahimasukan na rin ito. Ganoon siguro ang nararamdaman ng kuya niya noong nabubuhay pa ito. "Freya, buksan mong pinto. Kung ayaw mo, ako mismo ang magbukas nito." Nagbabanta ang boses ng kanyang ama. "Ano ba kasi yun, Dad?" Halatang nagulat ito nang bigla niyang buksan ang pinto. Pumasok ito sa loob. "Bakit ang bababa na naman ng mga grades mo? Ipaliwanag mo sa akin yan." "So yan lang ang nakayanan ko, Dad. Buti nga, hindi ako bumagsak." Alam niyang lalong nagalit ito sa tinura niya. Hindi ito sumagot at naghintay pa ng ilang sandali bago kinuha ang bagay na nakasabit sa bintana. "Ano to?" "Gitara ko yan, Dad." She just stated the obvious. "Sinasabi ko na nga ba, ito ang dahilan kung bakit hindi ka nag-aaral ng maayos." Akmang ipapalo nito iyon sa pader nang pigilan niya ito. "Dad, wag! Yan na lang ang tanging alaala ko kay kuya. Ito ang dahilan kung bakit namatay ang kuya mo. Ikaw ang dahilan kung bakit nawala si Fidel." Napailing siya sa alaalang iyon. Noon niya napagtanto na kaya ganoon ang trato sa kanya ng ama ay dahil siyang sinisisi nito sa pagkawala ng kuya niya. At kaya pilit nitong ipinapagawa sa kanya ang lahat ng gusto nito ay para mapunan niya ang puwang ng kapatid niya. Hindi niya napansing napaluha siya. Pinahid niya iyon. Sumulyap ulit siya sa rearview mirror. Shit! May nakasunod na sa kanya. Binilisan niya ang pagpapatakbo ng Honda CR-V niya. Lumiko siya sa isang maliit na daan at tumigil doon hanggang sa makalampas ang mga sumusunod na kotse. Na makasigurong wala na mga iyon, pinaandar na uli niya ang CR-V at pinahururot iyon. Kasabay niyon ay muli nagbalik sa kanya ang mga alaala. "Hi, Kuya! Busy ka ba tonight?" Nilapitan ni Freya ang kapatid na sumisimsim ng wine sa veranda ng kanilang bahay. "Bakit? Gigimik ka na naman?" Kunot noong tanong nito. "Para naman lagi akong umaalis eh. School at bahay na nga lang ang ruta ko." Graduating na siya sa high school at ang Kuya Fidel niya ay magtatapos na sa kursong BS in Administration. "Saan bang lakad mo?" tanong nito. "May concert kasi ang 9 Lives ngayon eh. Tapos ito, bumili na ako ng 2 tickets for us." Ipinakita niya rito ang tickets. "Front row yan." "Freya, alam mo namang hindi papayag si Daddy." Alam niya ang ibig sabihin nito. Ayon sa mga kwento sa kanya, mahilig dati sa musika ang daddy nila. Pero nang mamatay ang mommy niya dahil sa panganganak sa kanya, para naglaho na rin daw ang pagkahilig nito sa music. Pati silang 2 magkapatid ay pinagbawalan nitong kumanta o tumugtog ng kahit anong instrumento. Siyempre, hindi papayag yun kung ako magpapaalam. Kaya ang isasama kita.
para ikaw ang magsabi kay Dad at saka ikaw ang paborito nun, kaya papayag yun pag ikaw. Freya, I won't take no for an answer. Sige na kuya, alam mo namang minsan lang mag-concert dito ang favorite band ko. Tapos, hindi mo pa ako mapagbigyan. Naglalambing na sabi niya rito. Huminga ito ng malalim at ginulo ang buhok niya. Alam nito hindi siya titigil hanggat hindi ito pumapayag, kaya sa bandang huli ay napilit din siya nito. Pumasok ito sa study room kung saan naroroon ang daddy nila. Siya naman ay naghihintay lang sa labas. Pagkaraan ng ilang sandali ay bumukas ang pinto. Excited na lumapit siya sa kuya niya. Ano kuya? Pumayag ba si Dad? Agad na tanong niya. I'm sorry Freya. Ayaw ni Dad eh. Malungkot na sabi nito. Pinilit mo ba siya? Sinabi mo bang importante to? I'm sorry, but I did everything I could. Nanlumo siya. Sabik pa naman siya mapanood ng live ang paborito niyang banda. Lalo na ang vocalist niyo na si Kai Balmes na crush niya. Pero hindi naman masama ang loob niya sa kuya niya. Alam niyang ginawa nitong lahat para pumayag ang daddy nila. It's okay kuya, I understand. Sabay na sila naghapunan kinagabihan. Palungkot pa rin siya at halos hindi niya ginalaw ang pagkain niya. Fidel, I am really proud of you son. Sabi ng mga instructors mo, you will definitely graduate with honors. Masayang sambit ng daddy nila na nagde-dessert na sila. I'm doing it for you dad, for mom, and of course for Freya too. Alam mo ba dad, na si Freya ang running for valedictorian sa class nila? Baka naman kasi hindi ganoon katatalino ang mga classmates niya. Tugon ng daddy niya. Nasaktan siya sa sinabi nito pero sinubukan na lang niyang huwag damdamin iyon. Nasanay na siya na ganoon ang daddy niya sa kanya. Matalino naman talaga si Freya dad. Pagtatanggol sa kanya ng kuya niya. Matalino? Eh wala namang ibang alam yan kundi magbulakbol. Fidel, kahit pa hindi mo sabihin sa akin, alam kong siya ang pumilit sa'yo na magpaalam sa akin na aalis kayo. Hinawakan ng kuya niya ang kamay niya. Hindi na siya tumingin dito. Alam nitong anumang sandali ay babagsak na mga luha niya. Kumain ka na. Mamaya, may sorpresa ako sa'yo. Bulong nito sa kanya. Nakahiga na si Freya Del sa kama niya at nagbabasa nang bumukas ang pinto ng kwarto niya. Freya, gising ka pa ba? Agad siyang bumangon. Dahil lampshade lang ang nakabukas, saglit na inaaninag niya ang bulto sa pinto. Kuya, sambit niya. Hindi nga ako makatulog eh. May kailangan ka ba? 'Di ba? Sabi ko, may sorpresa ako sa'yo. Tuluyan ang pumasok ito sa loob. Isinara nito ang pinto at binuksan ang ilaw. Pagkatapos, ang closet naman niya ang binuksan nito. Kumuha ito ng damit niya at iniabot sa kanya. Magbihis ka na. Aalis tayo. Ha? Di ba gusto mong manood ng concert na 9 Lives? Tanong nito. Oo, pero hindi naman pumayag si daddy na umalis tayo. Huwag ka mag-alala, ako nang bahala roon. Sige na, magbihis ka na, sabi nito. Hihintayin kita sa labas. Huwag ka mag-iingay, baka mahuli tayo. Alam mo naman si dad, madali magising iyon. At saka yung tickets, huwag mong kalimutan. Oo, thanks kuya, the best ka talaga. Hinalikan niya ito sa pisngi at nagmamadali nang nagtungo sa banyo. Dali-dali siya nagbihis at lumabas ng bahay. Mag-aalas 8:30 na. Tsak na nagpapahinga na ang daddy niya ng mga sandaling iyon. Alas 9 magsisimula ang concert. Malapit lang sa bahay nila ang venue, kaya tiyak na makakaabot pa sila bago magsimula iyon. Ang tagal mo naman, nilalamok na ako dito. Reklamo ng kuya niya na naghihintay na sa nakaparadang kotse nito sa labas ng gate. Siyempre, sabi mo wag ako mag-ingay, diba? Oo na, sige na. Sumakay ka na at baka mahuli tayo. Grabe! Ang galing talaga ng 9 Lives. Halos mapahaos ang boses ko sa kasisigaw kanina. Ngiting-ngiting sabi ni Freya Del nang pauwi na sila mula sa venue ng concert. Ang sabihin mo, na-excite ka lang na makita ng personal ang kay na iyon, tudyo ng Kuya Fidel niya. Nakatutok sa daan ang atensyon nito habang nagmamaneho. Tama ito, hindi niya inakalang ganoon pala kagwapo si Kai sa personal. Hindi na justify ng telebisyon at magazines ang tunay na kagwapuhan nito. Hindi syempre, na-excite din ako makita ang buong banda nila. Sino kaya ritong sumasabay pang kumanta sa kanila kanina? Nakangusong sabi niya rito. Oo na, pareho na nating idol ang 9 Lives.
Napatigil ito sa pagsasalita na mag-ring ang cellphone nito. Si Dad, tumatawag. Halatang kinabahan nito. Ha? Anong gagawin natin? Hindi na sumagot ito. Sa halip ay binilisan na pagpapatakbo ng kotse. Marahil ay gusto nito makauwi agad sila para makapagpaliwanag sila ng maayos sa daddy nila. Kuya, dahan-dahan lang. Baka mabangga tayo. Baka mas magalit si Dad kapag nagtagal pa tayo. Lalo pa nitong pinabilis ang takbo ng sasakyan. Dire-diretso ito na halos hindi na tinitignan kung may ibang sasakyan sa daan. Pagliko nito, may pasalubong na 10-wheeler truck sa kanila. Dahil sa bilis ng takbo nila, hindi ito nakapagpreno kaagad at sumalpok ang sasakyan nila sa truck. Nang magising siya, nasa ospital na siya. Hinanap niya ang kuya niya, ngunit wala ito. Nagtanong siya sa nurse na naka-duty roon pero hindi siya diretsahang sinagot nito. Halos 2 linggo pa siyang walang malay. Hindi na niya naabutan ng burol at libing ng kuya Fidel niya. Dead on the spot ito. Swerte na lang daw at nabuhay pa siya dahil matindi ang pagkakabangga ng kotse nila. Tumuloy si Friadel sa bahay ng kaibigan niya si Manilyn. Alam niya hindi siya matutunton doon ng daddy niya dahil hindi nito kilala ang mga kaibigan niya. Mula nang mamatay ang kuya niya, si Manilyn ang naging pinakamalapit niyang kaibigan. Kaya dito siya naisipang tumuloy pansamantala. Bukod sa wala na siyang ibang matatakbuhan, may kailangan din siya rito at sa asawa nitong isang private investigator. Kaunti lang ang dala niyang pera at alam niya mabibigyan siya ng tulong pinansyal ni Manilyn. Clinical instructor ito sa isang sikat na universidad sa Bicol kaya balak niya isang lamula rito ang kotse niya. Hindi niya pwedeng ibenta iyon dahil isa iyon sa mga natitirang naiwan sa kanya ng kapatid niya. Kung hindi niya nga lang talaga kailangan ng pera, hindi niya isasangla iyon. Manilyn, pasensya ka na sa abala ha, sabi niya sa kaibigan habang humihigop ng mainit na kape. Naku, sino pa ba magtutulungan kung hindi tayo rin? Nandito rin ba si Bingbong? Natutulog pa eh. Napatingala siya sa wall clock na nakasabit sa dingding. Mag-aalas 5 pala na madaling araw. 3 oras din siya nagpaikot-ikot sa mga kalye ng syudad bago tumuloy roon. Hindi na siya nagpalikoy-likoy pang sabihin dito kung ano nangyari at kung bakit siya naroroon. Alam niya maiintindihan siya nito. Kung yun lang ang kailangan mo, magwi-withdraw agad ako mamaya ng 300,000 sa bangko. Saan mo babalak pumunta? Sa Maynila siguro. Makikipagsapalaran na lang ako o magtatayo ako ng negosyo. Kahit ano, basta hindi ko na kailangan makisama pa kay Dad. Sigurado ka na ba? Nagkibit balikat siya. Manilyn, may isa pa sana akong kailangan. Ano yun? Kailangan kong makausap si Bingbong. Pagising nga ni Bingbong ay nag-usap sila. Naintindihan naman ito ang nais niya mangyari. Nang araw ding iyon ay nagbiyahe na siya patungo sa Maynila. Iiwan niya pansamantala ang lugar na nakapagpapaalala sa kanya ng mga maraming bagay. Labis ang pasasalamat niya sa mag-asawang Manilyn at Bingbong. Bago siya umalis, ay nag-iwan siya ng numerong maaring tawagan ng mga ito kung sakaling may maghanap sa kanya sa mga bahay ng mga ito. Patungo si Bryce sa practice lounge na 9 Lives. Umuusok na naman ang tainga niya dahil sa bokalista nila. Siya ang manager ng banda. 9 Lives ang nabuong pangalan ng grupo pagkaraan ng ilang araw ding brainstorming nang mabuo ang banda. He didn't know the whole story. Ilang taon pa lang siya sa pagmamanage sa mga ito, but all 5 of them were college buddies. Hindi na siya nagpasubali pa pagdating niya. Ano na naman ba ito kay? Ilang beses ko bang sasabihin na aalagaan mo ang mga taong ibinibigay ko sa'yo? Galit na sabi niya sa nagigitarang si Kai. Tumigil ito sa pagtugtog at hinarap siya. I don't know what you're talking about, man. Oh, come on. Don't give me that crap. Pang-ilan PA mo na ba si Julius? At pang-ilan na rin siya sa pinalayas mo? Ilang personal assistants na rin ay binigay niya rito na hindi naman nagtatagal. Si Julius, stalker yun eh. 1 month pa lang siya nagtatrabaho sa akin nang himasok na sa personal kong buhay. So, he took some pictures. I don't see what's wrong with that. Have you seen his room? Puro pictures ko ang naroroon. Bryce, at hindi lang basta simpleng pictures. Ang ilan sa mga nandoon, photos of me sleeping. O kaya ay kapag umiinom ako. At ang pinakamatindi sa lahat, may picture ako doon na nakatapis lang ng tuwalya. Galit na sagot nito. Baka may gusto sa'yo yun, pre. Natatawang sabad ni Vin na kanina pa pala nandoon at nakikinig sa usapan nila.
Ito ang lead guitarist ng banda. Bakit ba kasi gusto mo magstay in ang PA mo? Hindi ka gumaya rito sa mga kasamahan mo na pinapauwi ang mga PA nila kapag tapos na trabaho ninyo, sabi niya. At ano, matulad din sa kanila na hinihintay pang dumating ang PA bago makapaghanda for the gigs? Ayoko nga. Bryce, you know me, pinakaayo ko sa lahat, yung hindi professional kung kumilos. So you'd better find me a new one in 2 weeks. Pagkasabi niyon ay tumalikod na ito. 2 weeks? Baka nakakalimutan mong manager mo ako at hindi utusan. Sigaw niya sa papalayong bulto nito. Come on Bryce, kilala mo si Kai? Hindi mabubuhay yon ng walang PA. Sabi ni Vin, sinundan nito paalis si Kai. Naiwan siya napapailing. Paano ba niya naging kaibigan ng mga ito? Sa tuwina ay binibigyan siya ng mga ito ng sakit ng ulo. Mukhang bata pa lang si Freya ay idolo na niya ang Nine Lives Band, mga kafelisidad. Paano kaya pagtatagpuin ang fans at ang star? Kaya naman, abangan!